year pa lang na preparation nyo guys. Paghandaan nyo yung travel nyo kasi nga sobrang higpit ng Philippine immigration sa mga Pilipinong lalabas ng bansa, especially tourist. Guys, welcome back. So ayan, nagulat kayo, same pa rin yung damit ko. So sabi ko nga dun sa una kong video, after no video na yon, gagawa ulit ako ng video, and karugtong po ito nung una kong video about sa preparation na gagawin nyo after ng upload history nyo sa Philippine immigration or sa immigration officer na nag-upload sa inyo. So anyway guys, pag-usapan natin ano nga ba yung preparation na dapat mong i-prepare kapag ikaw ay employed? Ano nga ba yung preparation na dapat mong gawin kapag ikaw ay merong relatives doon sa bansang pupuntahan mo? Before I start, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo na din po yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ayan nga guys, so umpisahan natin. Ano nga ba yung dapat mong i-prepare kapag ikaw ay na-upload tapos meron ka naman company sa Pilipinas? Yung mga employed kasi guys na mga na-upload, sa tingin ko ang mga common reason ng IO kung bakit kayo ino-upload is not enough fund. So actually, yun yung sa tingin ko guys, hindi ko alam, pero kayo na mismong na-upload na kahit kumpleto naman kayo ng documents, let's say for example, meron kayong bank statement, meron kayong certificate of employment, meron kayong salary certificate, or meron kayong leave of absent. Actually, lahat naman yun guys is yun talaga yung requirements kapag employed kayo. But may isang reason si IO or mayroon isang silang nakikita kung bakit dapat kayong i-upload. Pero for me, ang isang nakikita ko doon guys is not enough fund. Kaya sinasabi ko kapag mga employed kayo at plano nyo mag-travel as tourist sa ibang bansa, mag-prepare kayo. 1 year pa lang na preparation nyo guys. Paghandaan nyo yung travel nyo kasi nga sobrang higpit ng Philippine immigration sa mga Pilipinong lalabas ng bansa, especially tourist. At piliin nyo rin po yung mga bansang pupuntahan nyo na hindi siya red alert sa immigration officer. Let's say for example, yung red alert na sinasabi ko is yun yung may mga history ng mga human trafficking. Okay, meron akong video dyan guys kung ano-ano nga ba yung mga red alert sa IO na may mga case ng human trafficking. So ayan, pakita ko na lang dito guys, ito yung video. As much as possible, 6 months before or 1 year before, magbuka na ng ticket, at yung habang nag-aantay ka ng flight mo na yan guys, pag-ipunan mo na doon sa savings mo para pagdating nung time na meron kang hingiin or mayroong hingiin si IO sa'yo na na documents or proof na meron ka mapapakita. And alam nyo ba guys, ang number 1 na dapat yung paghandaan is money. So, kailangan bukod sa meron kayong pocket money, meron din dapat kayong savings. Kasi doon kasi nagbe-base si IO na capable ka ba na mag-travel as tourist. To be honest guys, nung second upload ko, meron akong 50k sa bank noon. And meron din akong pocket money na 25k. In-upload pa rin nila ako. So, ibig sabihin, less than 100k, wala kang karapatang mag-travel. So, yun yung naisip ko. Kaya kayo dyan na magta-travel kayo as tourist, kahit Asian country pa yan pupuntahan nyo, Singapore, Hong Kong, Thailand, Malaysia, mag-ipon kayo ng 100k pataas, bukod dun sa pocket money nyo, ha? In my own opinion lang, para safe kayo sa, sa iisipin ng, ng IO na
hindi ka capable as tourist, ganun. Sa mga employed, yun talaga yung mga requirements, certificate of employment, bank statement, at least 3 months, leave of absence, and yung iba nagpe-prepare sila ng salary certificate para makita kung magkano yung certificate mo. And make sure guys na bago kayo magta-travel as tourist, kailangan regular kayo sa company nyo ha. Hindi yung na-hired pa lang kayo ng 3 months, 6 months, tapos magta-travel kayo. Kasi tinitingnan din niya ng IO. Mas maganda na sure kayo na palalabasin kayo ng bansa. Kaya nga lagi kong sinasabi is preparation. Kailangan ng mahabang preparation kung magta-travel ka as tourist sa ibang bansa, okay? Second guys is yung preparation naman ng may upload na mayroong kamag-anak doon sa bansang pupuntahan nila. So, ayun guys, dahil nga doon sa papel na binibigay ng IO sa inyo na maliit na papel na nakalagay doon o sa next travel mo kung tourism ka, ganun, may kino-cross out sila doon. So, yung AOS ang number 1 doon guys. Tapos, yung pangalawa OEC. So, kung hindi ka naman lalabas ng Pilipinas na hired ka sa agency from Philippines, wala kang OEC. So, yung option mo na lang dyan is AOS. Kasi kung may kamag-anak ka naman dun sa bansang pupuntahan mo is AOS talaga yung kailangan mong i-comply sa Philippine Immigration. Kahit hindi ka employed, basta may AOS ka, pinapayagan ka nilang lumabas ng bansa. To be honest. Kasi marami na po akong nakausap na mga na-upload tapos in-advise ko doon sa AOS, wala silang work. Tapos yon, binigyan lang sila ng AOS nung kamag-anak nila na pupuntahan nila dun sa bansa. Yun, nakalabas na sila guys. Kaya kahit wala kang work sa Pilipinas, yung sinasabi nilang strong ties. Pero once na may AOS ka, napakalaking chance mo na yan, napayagan ka nila. Kasi, ang ibig nga sabihin ng AOS na yan is affidavit of support. So, ibig sabihin, whatever happened doon sa bansang pupuntahan mo, meron sasalo sa'yo. Meron kang kamag-anak na mag-aano sa'yo. Ano bang tawag doon? Mawalan ka man ng pera, mayroong gagastos sa'yo. Ganon. So, hindi ko malaman, hindi ko makuha yung tamang terms. Bahala na kayo guys mag-isip. Basta sa oras ng kagipitan, merong taong aalalay sa'yo. So, yun na siguro yung pinakamalapit na terms. Kaya napaka-importante yung AOS. Okay? So, saan nga ba kinukuha yung AOS? So, paulit-ulit ko itong sinasabi sa aking mga dating video. So, ang AOS po ay kinukuha po yan ng inyong kamag-anak doon sa bansang pupuntahan mo. Pupunta po siya or magpapaset po siya ng appointment sa Philippine Embassy kung saang bansa siya nandoon. And then, magsasabit po siya ng requirements. Hindi ko alam kung ano yung requirements ng mga bansa. Let's say for example guys, dito sa Germany, nandito ako ngayon sa Germany. So, lumipad ako dito and sponsor ko yung husband ko. So, ang hiningi atang requirements sa kanya ng Philippine Embassy is yung bank statement niya, yung contract niya, tapos parang hiningaan ata siya ng passport copy. Basta, iba-iba guys yung requirements ng bawat bansa. Okay? So, hindi ko sinasabing yun din yung requirements doon sa bansang pupuntahan nyo. So, much better, i-verify po yan ng kamag-anak nyo doon sa country na yon kung ano yung requirement. Guys, uulitin ko, yung AOS po na requirements ng Philippine Immigration, pag once na may upload ka, is depende po yun. Kung kaibigan mo po yung pupuntahan mo doon sa bansang yon, let's say for example, pupunta ka ng Dubai, tas kaibigan mo lang, hindi po sila bibigyan ng AOS ng Philippine Embassy. You know why? Kasi po, ang AOS is kailangan nasa third degree relatives lang siya. Nanay, tatay, kapatid, tita, pinsan, pwede pa. Ina-allowed nila. But, mayroon po silang salary bracket na nire-required sa pagbibigay ng AOS. So, hindi lahat
binibigyan ng AOS sa Philippine Embassy kung saang bansa ka pupunta. So, much better, mag-inquire kayo, patawagin nyo yung kamag-anak nyo doon sa Philippine Embassy kung pwede ba sila mag-apply ng AOS para sa inyo. Kung pwede, yun, much better. Kung hindi, yun. Wala pong ibang option. Yun guys, hindi lahat. Kasi meron na din akong mga nakausap na friend lang yung mag-i-invite. Tapos nag-inquire daw sa Philippine Embassy. Ang sabi sa Philippine Embassy is, hindi siya pwedeng kumuha ng AOS kasi nga hindi niya kamag-anak yung i-sponsoran niya. So, kailangan talaga guys is kamag-anak mo yung kukuha ng AOS. Hindi nila guys tinatanggap yung invitation, okay? So, baka may magtanong, pwede po ba yung invitation? No, hindi po pwede yung invitation letter. Okay? So, dito nga sa Germany, guys, nung nag-apply ako ng visa sa Philippines, may nire-required pa silang bukod dun sa AOS na yon, meron pa silang nire-required. Nakalimutan ko na yung tawag doon. Pero parang AOS din siya, guys. So, parang naka-indicate doon na, pag once na nandito na ako, yung asawa ko yung bahala sa akin, kineme, na may salaring. Parang AOS din yung tema. Pero, yun nga. Basta German version siya. I think nasabi ko na lahat ng information on this video about sa preparation. And I hope na nakatulong sa inyo tong video na to guys. Kung meron kayong mga question about this video, mag-comment na lang kayo guys. And sasagutin ko na lang po yan. And sa mga pagta-travel at first time travel, i-make sure nyo po mag-prepare kayo ng bonggang-bongga kasi po napakahirap ang may upload issue kasi sa next travel mo is ang dami na nilang hihingiin na requirements sa inyo. Meron na pating second interview. So, hindi na ganun kadali. Kaya, make sure na sa first travel nyo, guys, is makaalis kayo ng bansa. Kasi, once na nakaalis kayo, it means, kumbaga parang tuloy-tuloy na yan. Pero, depende rin guys. So, pag sinabi nyo doon sa IO na ito yung return date nyo, sa first travel nyo, bumalik talaga kayo sa return date nyo. Sa first travel nyo ha. Kasi, meron ako nakausap din na hindi siya nakabalik ng first travel niya. Parang after 3 months, sinagad niya yung 3 months na bakasyon. So, nung second na lalabas siya ng bansa is in-upload na siya. Kasi hindi siya naging honest doon sa first travel niya. Kaya beware din kayo guys ha. Huwag kayong masyadong pakakampante. Gawin nyo munang magandang record yung first travel nyo para sa second travel nyo tuloy-tuloy na yan guys. Wala nang kumbaga mata sa mata na lang yung IO tsaka ikaw. Ganun. Titingnan ka na lang ng IO tas tatak na. Gora. And always remember guys, doon sa may mga upload history, kapag na second upload kayo, okay lang yan. Okay. Be happy pa rin tayo kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin na mga pinaplano natin na hindi natutuloy, hindi pa yan time. Okay. Always remember, Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Okay? Kapag na-upload kayo ulit, hindi pa yan time. Kaya, paghandaan nyo na yung mga next na attempt nyo na gagawin. Okay? So, ayun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!